Put God first. When you put God first, you will have peace. Ang sabi sa 1 John 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ano ba ang world na tinutukoy dito? Material things and people. Ang taong magkakaroon ng kapayapaan ay ang tao na ang uunahing mahalin ay ang Diyos. Pag tao ang inuna ninyong mahalin, humuhukay na kayo ng sarili ninyong libingan. Gumagawa na rin kayo ng sariling bagyo ng inyong buhay. Bakit? Ang taong mahal natin ang siya lang ang kayang manakit sa atin. Pag hindi nyo mahal, siguro ma-offend kayo o maiinis kayo, pero hindi kayo kayang sugatan ng napakalalim. Ang nakakapagpasugat lang sa puso natin ay ang mga mahal natin. Ngayon, kung ang mahal na mahal nyo ay tao at number 1 sa buhay nyo ay tao, nasusugatan kayo kasi iiwan kayo niyan. Either sasadyain niya yan dahil sasama sa iba, o kaya naman ay namatay. Ayaw kayong iwan pero namatay, edi naiwan pa rin kayo. Ang sakit, kaya't ang itinuturo ay unahin ang Diyos. Kapag Diyos ang pinakamamahal natin sa lahat, namamatay ba ang Diyos? Hindi. Iiwan ba tayo ng Diyos? Hindi. Pagtataksilan ba tayo ng Diyos? Hinding-hindi. Dadayain ba tayo? No. Pagsisinungalingan? Lalong hindi. Kaya't ang puso natin ay mas safe. Ngayon, kung ang asawa mo, magulang o anak ay mga number 2 o number 3 lang sa iyong buhay, mawala man o nandyan, umalis man o dumating, naapektuhan ka ng konti pero hindi ka nababaliw. Kung iniisip mo pa rin hanggang ngayon kung bakit gusto ng Diyos na number 1 siya sa ating buhay, ito ang sagot. Kaya gusto ng Diyos na number 1 siya sa ating buhay ay dahil gusto niya tayong alagaan. Alam niya na kung sino man ang number 1 sa atin ay kayang-kaya tayong saktan at sugatan. Peklat-peklat na ang puso natin sa dami ng ating sugat. Ang mga minahal natin ang naglalagay ng peklat dyan. Hindi naman ito laging tao, pwedeng pangarap na hindi natupad, o isang bagay na gustong-gusto mo o pinapahalagahan mo na nanakaw. Di ba masakit? Kaya pag ang minahal natin ay ang mundo, ibig sabihin ay tao, hayop o bagay, lugi tayo. Hindi tayo magkakaroon ng peace kasi lagi nating inaalala na baka tayo ay iwan o baka mawala. Kaya ang sabi ng Diyos, unahin niyo ako dahil siguradong di ko kayo sasaktan. Ang sabi sa Deuteronomy 6 verse 5, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ngayon, kung masaktan man kayo ng pangalawa o pangatlo, buo pa rin kayo. Nasusugatan pero hindi nalulugmok. Ang mga taong ang Diyos ang number 1 sa buhay nila ay may kapayapaan. Pag si Kristo ang nasa puso natin, lahat tayo ay mayroon ng dahilan para magkaroon ng kapayapaan kahit magulo pa dito sa mundo. Peace is not the absence of trouble. It is the presence of God in our lives. Mga kapatid, kumusta ba ang ating kapayapaan? Ang sabi ng Panginoon sa John 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Siyasatin natin ang ating buhay. Lagi nating ipagdasal sa Panginoon.
Ipasiyasat natin sa Espiritu ng Diyos ang mga kakulangan natin sa buhay. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Remember that peace is not having a solution to your problem all the time, but believing that God is with you no matter what. No matter what. Magbulay-bulay tayo. Tingnan kung ano ang ating kontribusyon sa gulo ng buhay natin. Bakit ba tayo ginugulo? Tayo ba'y naghahanap talaga ng gulo o tumatawag nito? Bakit tayo naaapi? Tayo na kaya mismo ang nagsasabing, apihin niyo ako. Bakit tayo ginagantihan ng masama? Tama ba ang nauunang gumawa ng mali? Ano ang ating mga pananagutan kaya't may mga gulo sa ating buhay? Ano ang dapat nating gawin para lalo maging payapa, hindi lang sa buhay natin, kundi pati na ang buhay ng mga taong nasa paligid natin? God bless us all.